March 10, 2019. Isang tahimik na gabi sa Lapu-Lapu, Cebu City. May isang dalagita ang hindi na nakauwi pa sa kanilang tahanan matapos siyang magsilbi bilang kolektor ng kanilang simbahan. Siya si Christine Lisilawan, 16 na taong gulang. Kinabukasan, March 11, natagpuan ang kanyang bangkay sa isang bakanteng lote sa Sitio Mahayhay, Barangay Bangkal. Wala nang balat ang halos kalahati ng kanyang muka, may mga saksak sa buong katawan, natagpuan din siyang walang suot pang ibaba, at tila ba pinahirapan muna ito bago pinatay. Ang eksenang kanilang nasaksihan ay nagdulot ng takot at pangamba hindi lang sa mga tiga Cebu, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Maraming haka-haka ang naglabasan. May ilang nagsasabing may ihahalin tulad ito sa mga satanic ritual. Samantalang ang iba naman ay naninindigan na baka may personal na galit ang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Agad na sinimulan ng pulisya ang investigasyon. Sa unang bahagi ng kanilang pagsisiyasat, lumabas ang pangalan ng isang lalaki. Siya ay pinangalan ng Miguel, di tunay na pangalan. Ayon sa ulat, si Miguel ay menor de edad na dating kasintahan ni Christine. Subalit kalaunan pinawalang sala din ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hanggang bigla ang lumitaw ang pangalan ni Renato Bayuban Leones. 43 years old, may ka-live-in at 5 anak. Wala siyang trabaho at madalas na nasasangkot sa pang-hold up. Ayon sa investigasyon, gumawa umano si Renato ng peking account sa Facebook na may pangalang CJ Diaz. Gumawa din umano ito ng peking mga litrato na naging dahilan kung bakit napapayag niyang makipagkita sa kanya ang dalaga. At nang sumapit ang kanilang pagkikita, na dismaya si Christine nang makitang may edad na pala ang kanyang kachat. Subalit itinuloy pa rin ni Renato ang pagpapanggap, nagkunwari siyang driver ng account na ginawa niya na si CJ Diaz at sinabing pinapasundo siya nito sa kanya. Hanggang sa tuluyang na nga itong sumama sa kanya. Ayon pa sa salaysay ni Renato, nang maisama niya na ang dalaga, sa lugar na pinangyarihan, doon na siya umamin na siya talaga ang kachat nito at nakatikim siya ng malakas na sampal mula kay Christine. Niyaya niya umanong makipagtalik sa kanya ang dalaga at nang hindi ito pumayag, pinagsusuntok niya ito hanggang sa mawalan ng malay. Doon na niya ibinaba ang kanyang short. Nang matapos na ang kanyang kawalangyaan, pinagsasaksak niya ito gamit ang gunting. Ayon sa mga sumuri sa biktima, nawawala ang kanyang dila. Ganon din ang kabilang tenga nito. Maaaring tinunaw din ang kanyang muka gamit ang asido, dahilan kung bakit hindi na ito makilala. Ilang araw matapos ang pagkahuli ni Renato Bayuban Leones, sumapit ang May 24, 2020. Natagpuan siyang patay sa loob ng kulungan habang nakabigti, gamit ang pira-pirasong mga tela, doon sa Infirmary Lapu-Lapu City Jail, Sitio Soong, Barangay Mactan.